Okay, so yung ano naman, kasi nagpapractice naman po sila para sa Panginoon. Kaya hindi po masamang pupalakpak, ano? Kaya dito po ay masaya tayo naglilingkod sa Panginoon ng sama-sama. Okay? So salamat sa Panginoon. Sa awitin po na yan, the hand of God is on this place. Alright, so purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. Salamat sa Panginoon dahil nandiyan po kayo. At magkakasama po tayo ngayong umaga sa biyaya ng Panginoon. Kaya habang bumalik-balik po yung ating pong choir members at binubuhan niyo po, ay okay na kayo dyan. Kaya mga bata, huwag na rin palipat-lipat na. So, okay, so ganyan na. Sige po, at meron tayong special number. Meron ba? Solo, duet? Solo. Sakto. Isa lang siya. Hindi mismo, hindi kasalo. Solo talaga ito. Meron? Morning po sa mga design. Awit po para sa mga. Kami dengar po. Amen.
Salamat po sa maging bilang na yan. Kanina po ba kayo mga kapatid? Amen. Ako hindi pa. Sige po, at bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos, try ko po kumawit sa Panginoon. Papayagan ninyo. Pero wala nang magagawa, papayag na rin kayo. Dahil pinaghandaan ko din ito. Ang title po dito is Diyos ng Himala. Sino po dito nakaharanas ng Diyos ng Himala? Lahat tayo, di ba? Kasi ang ibig sabihin ng Himala ay yung isang tao na masama ang bibig, masama mag-isip. In other words, masamang tao. Pero unti-unting binago ng Panginoon. Ang tawag dyan, Himala ng Diyos. Hindi yung Himala ng Diyos na yung pintura nagugis ni Maria, sinamba, at doon sila nagluluhod. Hindi Himala yun. Ang tawag doon is panglilin lang ng ating kaamin. At ano ba makahimala na narin nakikita natin, tubig, nagpapagaling, lahat ng hindi po yan ang totoong himala. Ang himala na totoo ay yung ikaw na dating palaway, ngayon pala kaibigan ka na. Kaya tunay na transform ng Panginoon. 2 Corinthians 5:17, ang sino bang na kay Kristo, siya'y binago na. Ang luma ay wala na, bawang-bago na siya. Di ba? Nabilib natin ito, ibang buhay namin. Wala kami wala kami saysay sa mundo dito. Pwede lang ilibig na lang, parili na lang, di ba? Ito yung, ako rebelde ako sa tatay ko. Maraming taon, hindi ko pinapansin yung tatay ko. Nakakahiya ako pa na. Pero kilala ko ang Panginoon, mahal na mahal ko na kaya ang tatay ko. Yan ang himala ng Panginoon. Kaya tayo nandito, sa mga araw-araw nararanasan natin ang himala ng Diyos. Kaya niyo po, at awitin ko po ito sa inyo. Sa abot na aking makakaya.
po ang Panginoon. Ito po ang mensahe na nais iparating sa atin ng Panginoon. Kasi lamang po ang Diyos na pwede gumawa ng himala. Ang Panginoon lang. Si Satan po, hindi himala ang ginagawa niya. Ang ginagawa niya po is linagin yung tao. Kasi po, ang Panginoon natin, siya ay Diyos ng katotohanan at katwiran. Si Satan naman, babalik na rin ngayon. Siya ay Diyos ng kasinungaling. Kung babasahin niyo po yan, sa John 8:44, mababasa niyo po. Siya yung hari ng kasinungalingan. Opo, so ngayon po ay nadaan po tayo sa ating pong paksa, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga pong ito. Napaka-simple lang po na ating pag-uusapan. Marahil ay madali lang kayong makarelate po dito. Doon lamang po tayo sa 14 ng talata ng James chapter 4. Ang James po ay sa Tagalog yan ay Santiago. Hindi mo alam kung papasok kay Santiago yung James. Dapat highway to highway. James. At basahin ko po English, Tagalog para malalo po natin maunawaan. Ayan, so madalas po ito ginagamit sa soul winning, madalas po ito naririnig pagdating po sa pag-amin ng kaluluwa, pag-amin ng salita ng Diyos. Madalas po ito binabagay sa bagay ito po ay patungkol po. May kinalaman po ito sa kaligtasan po natin. Sino po dito ligtas na kamay? Amen. Anytime na kayo po ba ay gawin ang buhay, bukas makalawa ay sa langit pupunta ang kaluluwa nyo? Amen. Purihin ang Diyos. At ang sagot dyan, opo, siyempre. Hindi po tayo binigyan ng Panginoon para nasipin natin na may religion tayo. We are Baptist, tayo po yung Baptist mga kapatid. Kung hindi nangangalo ganun yung Baptist, magdadala sa atin sa langit. Magdadala sa atin si Kristo lang. Opo, yung Baptist lang ang ginamit ng Panginoon para ituro yung kanyang salita, yung katotohanan. At ito yung naging instrumento para na sa ganun, ang salita ng Diyos at ang kaligtasan na tunay ay na kay Kristo pa din. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, bago tayo magsimula sa ating pagbabasa, manalangin po muna tayo. Huwag banal, maraming salamat po sa oras na ito. Ihanda mo aming mga puso. Alam namin, Panginoong Diyos, na kayo ay nandyan para kami turuan, para kami tulungan, Panginoon, sa mga bagay na hindi pa namin naunawan pagtungkol sa buhay na ito na pinagkalog mo sa amin. Maraming mga tanong ba sa isip ng bawat isa? Bakit nga ba kami naglilingkod? Bakit ba kami, Panginoong Diyos, dinala mo sa lugar na ito? Bakit nga ba ginagawa namin ito? Bakit nga yung maawit? Bakit, Panginoon, ang lahat ng ito ay pinapahintulot po ninyo para gawin namin? Salamat, Panginoong Diyos, sa sagot ng Biblia. Ginagawa namin ito, Panginoon, dahil una kami ligtas. Ginagawa namin ito sapagkat kami ay inyong mga anak. At ginagawa namin ito, Panginoon, sapagkat ito'y makabuluhan. At ang ito'y kalooban po ninyo sa buhay namin. Kayo po ang manguna sa amin at samahan po kami hanggang mamaya hanggang matapos, Panginoon, ang aming pong pagsamba. Lalo pang na yung mga salitang kailangan. Sa pangalan ni Jesus, siya nawa. Ayan po, no? Ang title po natin is Christianity and Your Life. Yung pagiging Kristiyano at ang iyong buhay. So ngayon, nasabi po dito, whereas ye know not what shall be on tomorrow, or what is your life. It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo ay isang singaw na sandaling panahon ay lilitaw pagdat ay napapawi. Kung unawain po natin itong sinasabi po ni Apostol Santiago, ito pong mga salitang ito ay ina-address po sa tao, babae man at lalaki. Dalawa lang po ano, babae at lalaki lang. So, hindi nakasana yung ibang mga gender. Sapagkat yun lang naman talaga yung gender na nilagay ng Panginoon, babae at lalaki lang. Ano? Kung na natin palawakin pa yan. Kundi, yan lang talaga. Na mga sinusubukan mabuhay na wala sa Panginoon. Sinusubukan mabuhay ng mga tao nito na malayo sa kalooban ng Diyos at ang pinaka kabuuan ng context po na ito, nung nilalaman, ay yung tinatawag devastating exposure. Devastating ibig sabihin yung mga walang kabuluhan na ini-expose yung talagang sinasabi po dito na itong buhay na ito
ay sa panahon natin ngayon, ang tao ay ini-expose po dito yung tinatawag na materialism. Yung pagiging materialismo ng tao. Ang tao po ay talagang napaka-materialistic. Kahit na nga Kristiyano, hindi natin maiwasan minsan. Madalas, na tayo ay nagiging materialism. Tama po? Tama. Di ba? Totoo yun sa buhay natin. Nagbagtano tayo lahat dyan. Kasali tayo lahat dyan. Kasi tingnan nyo tayo, meron na tayong cellphone. Yan muna pag-usapan natin kasi sigat na sigat kayo. May cellphone na tayo. Ayan na, pareho naman ang mensahe. Bakit naghahanap ka pa ng mas mataas pa na, ano man tawag ka? Ha? Oo, mas mataas pa dyan. May iPhone ka na, tapos basta pa sige mong upgrade. Di ba? Kasi mangutang ka, basta meron kang magandang cellphone. Nagtataka nga ako yung mensahe doon sa luma at mensahe sa bagong pareho lang din naman. Di ba? Yung manual, ganun din naman ang mensahe. Paglabas doon sa kabila, doon sa iPhone, ganun din naman eh. Eh bakit nga? Kasi yan talaga ang naturalesa natin. Materialistic tayo. Nagbibigay kami ng mga babasahin. Yan po, babasahin po yun. Ano ba yung pagkakapirahan? Ganyan ang tao, di ba? Sila ka naranasan. Ako, naranasan ko yan. Marami sila sinasabi. May pera ba yan sa loob niyan? Oh, ganun sila. Laging pera ang kanilang nasa isip. Alam po ninyo, sa totoo naman, hindi naman natin kailangan talaga na, kumbaga, lahat tayo kailangan ng pera. Niniwala tayo doon, di ba? Mga nanay, hindi po ba? Lahat tayo niniwala ng pera. Kailangan din, kahit bata kailangan ng pera. Yung anak namin, maya, may 10 ka dyan. Meron. Kami balik-balik, masa po. Sa loob na maghapon siguro mga 50 pesos or may gift pa. Kung di siya sa mama niya sa akin. 10 piso. Wala nang piso-piso ngayon. Wala nang piso. Hindi na tayo. Kilala nila yan. Yung mga 20. Oo. Pag-ibig sa kuya na nakasibangon dyan. Ayaw niya yung ganun. Ayaw niya. Ayaw nila. O pag sinabi nila, ito 20. 10 yan. 20 yan yan, 10 lang kunin mo. Mamaya, hindi niya babalik sa'yo. Sa kanya na yun lahat. Kaya, yan po materialistic. Kaya siguro naisip ng Bangko Sentral, kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo nakaraan, ang pera may tao Tinanggal na ngayon yung tao. Para wala ka na maging dahilan. At totoo niyan, hindi naman dumadako sa bulsa mo yan. Lumilipad na lang yan Ibon mga ibon na nandun Di ba? Pag naganda ng bulsa mo ganyan, babalik yun. Wala na ho. Wala nang kwenta ang pera. Pero, kailangan natin ng pera. Pero sabihin, gusto lang natin isaayos lahat ng yan para makita natin kung ano talaga kabuluhan ng buhay sa mundo ito. Bukod sa materialism, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi lang yan, kundi yung tinatawag na worldly minded. Yung isip ng tao, palaging nasa mundo. Gusto magpayaman, gusto maggala, gusto kung saan, di ba, kung saan gusto nila pumunta. Kaya nga yung mga young people ngayon, ayaw nila mag-asawa. Bakit? Sa gala lang silang galay, mag-iipon, pumunta kung saan-saan. Kasi YOLO nga, YOLO. You only live once. Yes. Kaya sulitin mo na. Habang bata ka pa, magtrabaho ka, kumain ka, magmukbang ka, lahat ng yan gagawin mo para sa sarili mo. Nang sa ganon, pag namatay ka, o di ayos, yun palang thinking mo. Akala mo okay lang yun. Hindi mo inaalan yung mabilang buhay pala, impyerno ka pala. Mag-expect ka sa eternity ng walang hanggang kaparusahan dahil inuna mo yung sarili mo, dahil yun ang alam mo. Magpakasaya ka, mag-swimming ka, lahat ng para sa sarili mo. Mag-hotel ka mag-isa, tapos picture-picture lang ganyan, selfie-selfie kang ganyan, o nandito ka sa Paris. Mamaya dyan sa Hong Kong, bambira, parang na-transport ka lang Diba? Teleport? Maya-maya, bambira. Grabe, no? Ikaw na nag-selfie sa sarili mo, dahil ganyan, dami. Tapos paano mo sa Facebook? Ganyan materialism ang tao, tsaka worldly minded. Laging nasa mundo ang isip. Yan din nyo, di ba? Sa church, sa bagay, okay na tayo dito kasi mapupuno naman na tayo. Kunting lang, puno na tayo dito, siksikan na. Bagay, okay lang naman yung bilang na yan. Kasi ito lang naman yung lugar natin. Kung malaki tayo siguro, mas marami. Kala nyo po, nagtataka ko talaga. Hanggang ngayon, hindi ko talaga malubos maisip. Sample.
bukas ng molten. Tama? Ito lang may tao na doon. Nakaupo, nag-cellphone, naghihintay para magbukas. Pero wala akong nakita ng church. Alas 10 ang service, alas 8 may tao na dyan. Nakatok ng so, pasok na kami. Wala, kahit isa. Wala pa akong nakita. Kahit malaking church, wala. Yan ang problema. Kasi worldly minded ka eh. Ha? Ang nasabi po dyan, ang tinatawag na yung pinaka walang kabuluhan ay yung buhay na wala sa Panginoon. Inaling tulad ni James ni Santiago ang buhay na ito sa isang singaw. Lahat tayo nagsasaing, yung mga alam magsaing. Sabi niya, yung vapor, singaw lang yun. Diba? Vapor. Pag nagsaing ka, bumubulo na, buksan mong gano'n, tapos iusok yun. Pag umusok yan, ilang segundo lang, wala na yun. Tatakpan mo ulit, uusok ulit, wala ulit. Alam niyo ba, na sa totoo lang, may katotohanan sa buhay natin. Ang buhay natin sa mundong ito ay parang singaw lang. Hindi kayo mapapawid, sabi niya dyan. Subalit, ang maliit na iksi ng buhay natin, magiging makabuluhan niya kung gagamitin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya ngayong umagang ito, magkakaroon ng kabuluhan niya kung uunawain natin mabuti ang sinasabi ng Biblia. Ganito po, tatlong bagay lang. Una, the duration of our life. Dalawa, the danger of your life. Number 3, the duty of your life. Ganyan lang yan. Yan lang iikot yung ating mag-uusap. Ngayon, sabi dyan, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw pagka kayo mapapaw. Alam mo yung duration ng buhay natin, mga kapatid? Sa panahon ni Daniel, sa panahon ng Old Testament, ang mga edad ng mga nabubuhay, 969 years old si Methuselah bago namatay. Ang edad ng mga tao nung araw, ang haba, libo-libo. 500, 300, tapos nagsimula yan sa mga 700, 900, tapos 800, 700, hanggang tumatagal ang panahon, paunti na lang po ang panahon ng tao. Ang pinaka expectancy, ano ba tawag yan? O yung pinaka duration ng buhay ng tao ngayon. Pag 50 ka na, medyo mag-isip-isip ka na, baka bukas wala ka na. Meron na po akong 4 na taon na blessing ng Panginoon. Kaya 54 na po ako eh. Okay, so yung 50, pag 50 ka, 51 ka, buhay ka pa. Blessing yan ng Panginoon. Bakit po? Sinabi niya sa Daniel na paiiksiin ang panahon ng tao. Bakit nangyayari yan? Lahat ng kinakain natin may chemical ng ganyan. Yung mga kinakain natin gulay, nabibili natin dyan, punong-puno po yan ng formalin. Yung kamatis, sino 2 linggo na matigas pa din? Oh, yung sitaw, malutong pa din. Tatlong linggo na. Hindi ka pa nagtataka. Di ba? Yan po ay ilulublog nila sa mga tinatawag na formalin. Parang bathtub, at pagkatapos lalagay doon, ilalagay sa truck, lalagay doon, lalagay sa truck. Lahat yan ay may chemical. Wala tayong kinakain kayo na walang chemical. Kahit na yung mga gulay, kahit yung karne, lahat ng yan, ang kinakain ng isda, nilalagay nila ng jobos para magmukhang sariwa, para yung mata nila ay hindi mapula. Di ba? Kulay ano pa din, parang sariwa pa din. Pero pag niluto mo, ayan na, pagbihira yan, makati. Di ba? Yan po yan. Kaya umiigis ang buhay natin sapagkat maraming chemical tayo kinakain. Kumakain tayo ng chemical, tapos sa mga palila ng shabu, may chemical din yun. Saan pa? Saan ka pa dyan? Di ba? Tapos babanatan pa ng mga processed food, lahat ng yan. So ano na mangyayari sa buhay ng tao? Nasisira yung mga internal organ.
So ganyan po mga kapatid, mga minamahal. Napaka-eksi na po ng buhay ng tao. Ngayon ito, bigyan ko kayo ng illustration. Kaya nilala ko ito para makita nyo. Ang tawag po dito, tawag dito ay lubid. Wow, lubid. Diba? Ito ay lubid. Wow, lubid. Ayan. Alam niyo ba na ito lang yung talagang buhay natin. Yan lang. Yan lang. O kami parang yung graduate ito. Ganito kami, o. Ayan, o. Natin. Kasi ito, pinupos namin sa sarili naming kalukuhan. Diba? Bisyo, nagsabulat, mga pangit na bagay. Tapos ito ngayon, ito na yan. Dito na yan, tumatakbo. Baka nandito na kaming ganyan. Okay, no? Yan. So, kunti na lang natitira na buhay namin. Depende sa inyo kung nasaan kayo. Pag bata-bata ka pala, kailangan ka sa Panginoon, ito ka siguro. Ayan. Tapos tatakbuhin mo yan. Kung aamon ka dito, mapalag ka. Pero kung dito ka lang, hanggang doon ka lang. Tama? Yung iba hanggang dito, una-unahan lang yan. Di ba? Una-unahan lang yan. Kasi kaya nga yung iba, nakakilala sa Panginoon ito. Tapos mayaman, andyan, wala na. Ano sa akin sa Panginoon? Yung iba naman, umahaba-haba. Kunti na lang sana, naabutin niya yung edad niya, wala na. Ibig sabihin, yan lang talagang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid. Yan ang katotohanan yan. Kasi napaka-easy lang eh. Compare mo dito, pagka ito ay, tinanggal, tatanggalin mo talaga, para may intindihan din yung mabuti. Kung matatanggal ko, pag di ko natanggal, mga alaw na tayo siguro. Hindi, mga kutilyo. Para kutilyo, sige na. Para mabilis. Yan. Electrical short. Ha? Electrical short. Oo, nilagay ko siya pa, Okay, ito yan. Ganun lang po kaisi talaga. Ang pinakabuhay natin ng tao dito sa ibabaw ng sanlibutan ito. Huwag niyong kalilimutan yan. Kahit saan yan, kahit bago ka ng 100 years, hanggang dito ka lang talaga. Yan eh. Wala nang lalagpas doon. Iba na yan. Basta ganyan lang yan. 100 years, 121, basta dyan lang yan. Okay? Tira. Yun, salamat. Tapos pa ito? Matalas. Okay. Ngayon, mga kapatid, isipin nyo mabuti ha. Ito ang sa lupa. Ayan. Ito ba ang gagamitin mo lahat yan sa lupa na lang yan? Hindi mo lang kwenta. Dapat ang pagtuunan natin ng pansin ay itong pagkahaba-habang itong nasa eternity. Yan o. Yan ang eternity. Ang haba niya no? Yan yung buhay na walang hanggan. Dalawa yan. Either sa impyerno o sa langit. Pareho lang yan. Pag sinabing eternity, eternal life, walang hanggang buhay. Paano nagsisimula? Pagkamatay mo dito sa mundong ito, magsisimula na yung eternity mo. Yan. Paano ngayon kung hindi mo ito ginamit sa Panginoon? Ganun din doon, hindi mo rin gagamitin sa Panginoon. Kasi magdudusa ka eh. Dito mga kapatid, mainit na ba? Mainit, di ba? Pwede tayo mag-electric fan, may na-aircon tayo. Pero wala na po doon sa impyerno, wala na. Walang aircon, wala lahat, walang tubig, wala lahat. Pagdurusang at takot-takot ang aabuti ng tao na hindi kinilala si Jesus bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas sa kanyang buhay. Ngayon, kapag yan ay nangyari at namatay na tayo dito, kaya naniniwala tayo life after death. Pagkatapos bumatay dito, may buhay pa sa kabila. Ang akala nila, pagka ikaw ay namatay na at may relihiyong ka, sa langit ka pupunta. Mali po yan. Hindi tinuro ni Kristo yan. Isipin nyo mabuti ha, hindi ko kayo bibigyan ng verse. Kung may relihiyon na nagliligtas, assuming tayo, o granted tayo, Bisaya naman ang mabait eh. Tayo magaling. Okay? Ligtas ko na rin. Bakit dito lang? O di siyempre, ito lang. Hindi na dapat bumaba si Kristo sa langit, mula sa langit.
para magkatawang tao, maparusado sa Rosa del Barrio, patayin at pagkataas saksakin, lahat, binura, lahat, sinampa, lahat, pinurunan, at takot-takot na hirap ang inabot ng Panginoon para lamang maligtas tayo. So, ibig sabihin, kung may reliyon, isipin niyo buti kung may reliyon, may sekta, ay anong nangyari doon sa Panginoon? Di, paliwala pala yun. Tama? Tama po ba? Sumagot po kayo kasi para wala mo kausap. Mag-amen kayo, hindi basta mag-amen. Okay? Para nakikipag-usap ako sa inyo. Baka nakatingin kayo sa akin. Magutom na pala kayo, mabira yun. Di ba? Tulala pala yun. Okay, di ba? So, ganun yan, mga kapatid, isipin nyo mabuti i-analyze mo mabuti. Kasi kung meron talaga, ay hindi na mabuti, hindi na ang Panginoon magpakatawan tao, tapos pakahirap pa doon. Ano yung ginawa niya? Naglaro lang siya doon? Hindi po. Hindi yun. May kaguluhan yun. Kaya nga sabi ng Biblia, wala pong reliyon na pwedeng magligtas sa atin. Walang sino magpangalat ng sino ng langit na isukat ikalat ng tao dahil ito po ay ginagamit ng tao para sabihin na kami ang tama. Lahat naman magsasabi ng tama, di ba? Wala magsasabi ng tama. Kami reliyon kami, mali kami. Huwag kayo pumunta sa amin. Wala bang may ganun ba? Wala naman eh. Lahat ng tama yan. Sumapi kayo sa amin, maliligtas kayo. Magpabautis mo kayo, maliligtas kayo. Lahat yan, mag-rosaryo ka ganito, maliligtas ka. Hindi po yan ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ni Panginoon sa Jesus Cristo, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Maliban! Sabi niya, English kasi yung kabisado ko din, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh unto the Father but by me. Wala makakaparoon sa mga kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Si Jesus ang sabi nun. Hindi sinabi ni Jesus na sa pamamagitan dito sa lugar na ito, sa baptist na yan, diyan kayo magpunta para maligtas kayo, hindi po yun eh. Kahit pilipitin nyo po, baliin nyo ang salita ng Diyos, salita ng Diyos pa rin. Ang salita ng Diyos ay si Kristo pa rin talaga ang tunay na tagapagligtas ng buhay ng tao. Opo. So dahil maiksi lang ng buhay ng tao, dapat ito po ay maging makabuluhan. Okay, significant. Ito, sinasabi ko sa inyo. Pag ito, sarili mo lang yan, nakakilala sa buhay. Kahit napaka-eksi lang dyan ng buhay mo sa Panginoon at namatay ka na, makabuluhan pa rin yan. Amen po? Kahit na isang dangkal na natira, makabuluhan pa rin yan. Basta, pagka ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ilang taon ka man kay Kristo at namatay ka na, makabuluhan pa rin ang binigay mong buhay sa Panginoon. Kaysa totally wala. Nasayang lang ang buhay na yan na binigay sa iyo ng Diyos. Yan ang ayaw natin mangyari. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay napaka-makabuluhang bagay na ginagawa natin. Mga nanay, huwag niyong pipigilan ng mga anak niyo na maglingkod sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin ang iniisip ng mga tao. Pag-iiba ng reliyon yan, yung anak ko. Huwag niyong yayain yan dyan. Tapos pag niyaya naman sa inuman, bawal ka lang din. Pagsisisi ka, pag nirape na yan. Pagsisisi ka, pagka yan ay lasinggero na. O, kaninong kasalanan? Sige nga, isipin nyo. Sa kapipigil mo mag-iba ng relate. Akala niyo ba mga kapatid, sa totoo lang? Hindi ho tama yan. Kung ang anak mo naman nakikita mo naman na, tila yata yung anak mo nagbabago na. Parang nagbabasa yata ng dati-dati ko, di ba binabasa nito eh. Ngayon, Bible na eh. Oo. Di ba nagtataka dyan? Sabihin mo naman, baka masiraan naman ang ulo ng anak ko, babasa-basa ng Bible. Noon, mga 1980s, di ba? Yung nung isa daw, nagbasa ng Bible magdamag, nasira ulo. Hindi nakasira ng ulo ang pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Masira na talaga ulo nung dati pa. Bago nagbasa ng Bible. Huwag isisiin yung Bible, mga kapatid. Oo. Ako nagbasa kami ng Pastor Agin ng Bible, hindi naman nasira yung ulo eh. Di ba? At nakakasira ang ulo, hindi nagbabasa ng Bible. Oo. Bakit? Kasi mahirap yan eh. Yung maniniwala ka lang sa mga sabi-sabi. Mahirap yan. Nakasira ang ulo yan. Yan ang sinasabi natin. Kasi maiksi lang po ang buhay talaga natin sa mundo ito. Ano man ang sabihin natin, napakaiksi. Compare mo yun, ang haba niya, no? Sipin mo, kung Kristiyano ka, dahil lang sa Panginoon, ang haba niya, kasama ang Panginoon. Kaya huwag kayong mahihiya, mga kapatid, umawit dito.
Ano bakit? Yung ginagawa natin dito, gagawin natin sa langit. Kaya dito pa lang dapat sanay ka nang umawit. Kasi gagawin mo dito sa langit yun eh. Lahat ng ginagawa natin dito, kaya wala ng prayer doon. Awit lang talaga. Kasi yung nagagawin natin sa Panginoon, aawit tayo ng walang anong papuri sa Panginoon. Kasi deserve ng Diyos na awitan siya. Kasama natin yung mga anghel. Eh kung sa impyerno ka, ang gagawin mo, sigaw ka na lang sigaw doon. Walang hanggang sigaw. Kaya ako naman, hindi na ako nagtataka, yung mga tao, di ba, nag-i-scream sila, sumisigaw sila, lalo pang mga nakita nila, yung mga idol nila, yung mga K-pop, lahat ng yan. Natuwa-tuwa sila, nagsisigaw sila, tumigil sila. Pinaprakas na nila yun dito sa impyerno. Kasi yun ang gagawin nila eh. Yun ang gagawin nila, mag-i-scream sila doon, habang buhay, habang panahon. Ngayon, dito naman sa mundo dito, pag nainitan ka, Kristiyano ka, pasalamat ka. Bakit? Yan ay pansamantala lang. Ha? Samantala yung init na yan. Pagdating natin sa langit, wala nang init. Pero kung hindi ka Kristiyano, practice mo lang yan. Nagpa-practice ka na ng init sa impyerno. Pero kung Kristiyano ka, blessing. Opo. So yun po yung duration. Napaka-eksila. Ngayon, ito yung pag-usapan natin yan. Yung pinaka-importante. Yung kabilang buhay na. Kaya people, tandaan nyo, dapat yung buhay nyo, masalamat kayo dahil nasa Panginoon kayo, ng ganyang edad. Alagaan nyo yan. Maglingkod na kayo sa Panginoon kung gusto yung anong klaseng paglilingkod. Ikalawa, the danger. Ano ba yung danger nito? Living selfishly. Yung mamuhay ng makasarili. Kaya nga doon kinuha yung selfie, di ba? Selfish. Ikaw lang yung mag-isa talaga. Selfishly. Ito ang nakakatakot. Yung mabuhay kang tinatawag na mga sarili. Luke 18. Luke 18. Sabi niya yan, ito po ay patungkol po doon sa young ruler. Okay? Ito po ay binata na hindi ko alam, negosyante kaya ito ng ano ba yung negosyo nila, Madumba? Ano yung negosyo nila, Madumba? Takoyaki. Takiyako. Takoyaki. Negosyante yata ito ng takoyaki. Yumaman siya. No, yumaman siya. Yung batang ito. Sabi niya dyan, verse 18, at tinanong siya ng isang pinuno, nagsabi, buting guro, gagawin mo ang gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay. Anong gagawin ko magmana ng walang hanggang buhay? Sinabi ni Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Verse 20, sabi niya sinabi, niya, ginanap ko ang lahat ng bagay, buhat pa sa aking pagkabata. Nang narinig ni Jesus, sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng natangkilik, ibahagi mo sa mga lupa at magkaroon ka ng kayamanan sa langit kung marito ka sumunod ka sa akin. Sabi ka, verse 23, dapat ang marinig ng mga bagay na ito, siya ay namang lamulod na lupa, siya ay tutubong mayaman. At sabi niya, sa pagkamasin sa kanya, Jesus sinabi, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman. So umalis yung binata, umalis sa pagkatapos marinig na sabi niya sumunod ka sa akin. Selfish. Bakit? Ayaw niyang iwanan yung kanyang kayamanan para lamang ayaw niyang iwanan yung kayamanan niya at ayaw niyang sumunod sa Panginoon. So ganoon po ang tao. Napaka-selfish po nila. At siya po ay hindi niya pinakinggan yung sinabi ng Panginoon. Nagtanong pa siya kung paano sumunod sa Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, yung kayamanan mo, ibenta mo at ibahagi mo sa mga mahihirap. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Iniisip ko, mas maraming yaman ito. Di ba? Napakayaman niya ng tao ito. Kaya mahirap siyang iwanan. Kaya sabi ng Panginoon, mahirap sumamba sa dalawang Diyos-Diyosan. Sa pera at sa Diyos. Mamimili ka talaga eh. Sa buhay nito mga kapatid, 2 choices lang ang pwede natin piliin. Langit, impyerno. Sumunod ka, sumuway ka. Pero natin may consequence. Pareho niya may consequence na dalawa na yan. Kaya yun po ang nangyayari. Delikado po ang maging selfish sa mundong ito. Tama po? Yeah. Delikado yan. Nung ikaw ay maging selfish, kaya tingnan, kapit bahay mo. Galit sa'yo eh. Pag selfish ka,
Yung parang ikaw lang maganda sa inyo. Parang sila pangit na lahat. Diba? O ganoon, mayroon yan. Sabihin mo, ikaw ang pangit mo. Gagantihan ka naman. Ikaw ka, ang pangit mo, yung lolo mo, yung nanay mo, lahat tayo pangit kayo. O di ganoon. O di umalis sila marami. O pangit yung ganyan. Kaya mahirap yung maging selfish mga kapatid. Ako galing na sabi sa bata. Diba? Pag pahin niya na anak ko, di bibigyan niya. May mga bata madamot talaga eh. Kahit nga matanda rin, di ba? May madamot pa din eh. Kaya kami noon, nung adik-adik ako noon, Brother Jor, ito ko na sandali ito. May maisan kami sa kabila. Maisan. Kaya bumariwara kami nung nagiinom kami. Kaya humingi kami. Tayo pwede mo ba kayo dalawang puso ng mais? Talaga lang naman sarap namin sa munggo. Ay sa yung may ampalaya. Tapos may ahadanin mo yun, di ba? Tapos may karne, no? Sarap na nagputo na tuloy ako. Okay? Tapos, sabi niya, ay hindi pwede, bata pa yan. Pambira kinagabihan ay buwan. Ginapang namin, ubos. Ubos ang mais niya. Nagtataka na, sino kumuha dito? Ubos na, natira, maliliit lang. Pambira, ang damot-damot po ha. Kami naman, wala kami mga sintabit sa mga natanda eh. Talagang pagka, nakawin namin. Ganyan buhay namin mga kapatid doon. So ganun yan, selfish. Kaya sa 2 piraso lang eh, ang dami nun eh, libo yun eh. O ay magpakuha, di yung libo na ubos. Sinain namin ng gabi. Ubusin natin ito magdamag, baka makita tayo dito. Inubos namin, kaya food trip kami nun eh. 2 kaldero, maya sain na ulit. Allah, sige, parang di ako nabubusog. Yung payat-payat ko nun, pero parang di ako nabubusog. Ganyan po noon yung buhay namin. So ngayon, ikalawa, hindi lamang po living selfishly, kundi living sinfully. Yung patuloy sa kasalanan. Luke chapter 14. 15 pala. Ito po yung prodigal son. No? Sa verse 13, sabi niya dyan, ng Luke 15, okay, sabi niya, pumaroon siya nakisama sa mga mamamayan sa lupain ayon sa sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang, ay hindi pala ano ba ito? 13. Sa 13 pala. Ayan. In not many days after the younger son gathered took the journey into the country that wasted his substance in riotous living. Pag sinabing riotous living, ito po mga kapatid, yung tinatawag na paluging pamumuhay. Kasi kinuha niya yung share niya sa tatay niya. Pagkatapos lahat ay ginasta niya lahat. Nabuhay po siya sa mga walang makabuluhang buhay. Yung pagiging makasalanan. Kasama niya ang lahat ng makasalanan, lahat siguro ng bisyo ay dinikman niya para lamang ubusin yung kanyang tinatawag na substance o yung kanyang tinatawag na yung kanyang bahagi sa kanyang kayamanan doon sa tatay niya at nabuhay siya walang saysay na buhay. Naging makasalanan siya. Hindi po ito dapat nangyari sa kanya kung tama lang yung kanyang pagkagamit doon sa kanyang tinatawag na buhay na ito. Subalit, hindi po nangyari sapagkat mas pinili niya na magkasala, lumayo sa tatay niya at pagkatapos atikman o yung buhay na malayo sa Panginoon. Malayo sa tinatawag na buhay doon sa tinatawag na piling ng tatay. Ganon din tayo. May mga bata, matitigas ang ulo. Ayaw nila na nasa pinagsasabihan ng nanay, ng tatay, kaya gusto nila subukan. Pag-less nga ako, akala nila okay lang yun. Hindi po eh. Pag inom ka, manigarilyo ka, pagsyabu ka, lahat ng yan, gagamitin mo na yan para sa sarili mo, and after that, ano nangyari? Babalik ka pa rin sa pamilya. Babalik ka pa din doon na tinatawag na kung saan ka umalis. Ganun yung nangyari sa prodigal sa mga kapatid. Sinubukan niya, pero hindi siya nagtagumpay. Bakit? Ang isang tao na susubukan yung pagiging makasalanan, yung pagiging yung tinatawag na buhay na walang kabuluhan, ay hindi siya po siya magtatagumpay. Lalo na kapag siya ay naging Kristiyano na. Nakakilala na siya sa Panginoon at pagkas babalik pa siya doon sa dati niyang pinanggalingan yung buhay na walang kwenta. Babalikan niya yan. Hindi po tama yun. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mabuti pa sa kanya ang hindi nakakilala kay Kristo. Nung nakakilala siya,
nabuhay na kasama sa Kristo, bumalik siya doon sa buhay na walang kwenta, mas masahol pa daw siya sa isang aso na sumuka at pagkatapos niyan, umalis konti, binalikan niya, ganun pumadiri sa harapan ng Diyos. Naging Kristiyano ka na, tapos bumalik ka pa doon sa buhay mo na makasalanan. Sabi nga nila, nasa kama ka na, lumipad ka pa sa sahig. Malalim po yun eh. Di ba? Nasa kama ka na, may aircon ka na, nagsahig ka, tapos gilitripan ka, mainit. Balik ka doon sa dati. Ano nangyari? Ganyan po ang mundo. Napatuloy, hinikayat ang lahat sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, dito kami noon, maamon doon sa likod, punong-puno yan, 80 kami. Nawala na. O salamat dahil meron tayong nananatili dito. Na alam natin kasi makaburuan ang buhay na ito dahil sa Panginoon. Naniniwala ako na yung mga taong yun, kailanman hindi mo tatagumpay. Maniwala kayo sa akin. Magtagumpay man sila. Pero pansarili lang nila ang tinataas nila, hindi ang Panginoon. Yan ang sinisigurado ko sa inyo. Mas masarap pa rin ang na kay Kristo. Bakit? May problema ka? Mag-pray ka. May kasama ka ng loob, mag-pray ka. Yan ang buhay natin. Mag-pray. Ayusin lahat. Oo. Kaya nga mga kapatid, mga nilatanda ninyo, mahalaga po yan. Hindi ang panguli. The duty of your life. Kanina, the duration, the danger, the duty. Ano ba yung duty natin? Una, acknowledging God's will. Dapat sa buhay natin, i-acknowledge natin. Ano ba i-acknowledge sa Tagalog? Yung, salamat na lang, may mga dictionary tayo dito. Okay? Kilalanin. Romans chapter 12 verse 2. Okay? Kilalanin natin yung kalooban ng Diyos. Chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, and ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag kayong magsiayos sa libutan, sa libutan ito, kundi mag-iba kayo na sa pamamagitan ng pagbabago na iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa buhay natin, ang duty natin is alamin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo ba? Ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay kung ano yung sinasabi sa banal na kasulatan. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay maging mabuti tayong Kristiyano. Mga bata, ang kalooban ng Diyos sa inyo, sumunod kayo sa magulang ninyo. Sa pakitong tama. Di ba tinuturo ng mga Sunday school natin dito? Obey your parents in the Lord, for this is right. Kung gusto yung mabuhay nyo, sundin yung magulang ninyo. Hindi ko yung magulang, mga bata. Ang mga magulang, sila sinusunod. Hindi ang anak sinusunod ng magulang. Ngayon kasi ganoon eh. Yung magulang na susunod sa anak eh. Hindi pwede yan. Eh di sana, biniligtan ng Panginoon, kung mga magulang makisunod kayo sa inyong mga anak. Sapagkat ito ay mabuti sa inyo. Sundin yung mga anak ninyo. Hindi naman gano'n ang sabi ng Panginoon eh. Oh. Eh kasi yung iba binabaliktad eh. Doon pag sumigaw ang nanay, tahimik na siya eh. Pasok ka doon. Pasok siya. Ngayon pag sinigawan mo ang anak mo, mas matas may boses niya eh. Saan galing? Sigaw nila, saan galing? Pagkiyo ka lang. Pagkiyo ka lang. Paulit-ulit, diba? Sinusod nila eh. Sabihin niya, kumain ka na dyan. Kumain ka na dyan. Kumain. Agugas ka pa na sumain. Agugas ka pa na sumain. Nagagalit ka yata. Nagagalit ka yata. Nalaman ka ba? Nagtanong ka pa. Sabi nung anak, matapang. Ganyan yan eh. Tapos sabi nung isa, anak, una na, kumain ka na.
Saranggola ka na saranggola dyan. Makakain mo yung saranggola na yan? Bakit, Tay? Yung kanin ba, mapapalipan mo dito yan? Bigyan sa sumagot, no? Mapiloso mo mga bata. Subukan muna, ipaliparin mo dito yung kaldero. Oo, anak, kami na. Tiralukan ka na dyan, baka hindi matirador mo yung hindi mo nakikita. Magbira ka na, 1 linggo na itong mangga, oh. Sige, tirador ko, di makita. Ito mo nakikita ko. Hindi ko matirador eh. Hindi ko matamaan eh. Yung hindi pa kayo nakikita, matamaan ko. Bigyan sila sumagot. Anak, bakit dito ganito ang grade mo? Bakit ganito ang score mo? 20 o 7 over 20. Tama ba? 7 over 20. Tama ba? 20 over 7? 20 over sa palitan. Wala kayo dyan, mag-isip. Pito lang nakuha sa 20. 7 over 20. Ako nga 7, yung kaklase ko 3 lang eh. Ganon sila sumagot din, ha? Lagi may parusog. Saan mo ginastos yung baon mo? Sabi niya, hindi, binili ko. Ano binili mo? Sabi niya, yung palang naglakad. Binili niya pa uwi, yung sa pamasahe. Ganyan mo sila. Kaya mga kapatid na ito pa. Meron akong kaibigan pastor, sa rin ba yun? May kaibigan ng pastor. Yung bunso niya anak, cellphone. Kasi babysitter yung cellphone eh. Diba? Babysitter yan. Yung cellphone, pag umiiyak yung anak mo, pag-cellphone mo lang, tahimik yan kahit 10 taon. Si cellphone lang yan. Tahimik yan, hindi mo yan hindi mo yan makakausap. Tahimik lang yan. Ngayon, ito na. Sabi sa anak niya, anak, may kinagtatanangin na, gabi na, ang tanangin na. Wait. May ka na. Ulit. Wait. Pambira, pangatlo, binuwa yung cellphone. Binartilyo. Basa. Si tatay eh. Wala na sila. Basag talaga. Nagsusarap-harapan talaga. Hindi ko alam, umiyak pa yun o ano. Nagalit yung tatay. Ako muntik-muntik ka na talaga. Ang kagad sabi ko, pira ng... Ang dugo pa naman umabot ng 200. Pag na-hybrid ako, kanina 200, 180. Kaya gano'n sabi pag na-hybrid talaga, grabe. Ibang klase. Pero napipigilan din. Hindi ibig sabihin, na kapatid, na kinakailangan, isaayos natin ang lahat ng ito. Ngayon yung mananay, pagka ang mga anak ninyo nakakilala sa Panginoon, hindi nyo masyadong problema yun. Kaya saan niya pumunta, panatag kayo. Bakit kasama nila? Kristiyano din. Hindi yan ikagangrade ng mga Kristiyano din. Wala pa ko na ano na gano'n. Hindi yan yayayin sa masama pag-inuman ito. Nag-iinom mga pinito tubig lang. Bawal soft sa kanila. Kape. Kape, tubig. Pinapawala mo sila mga soft drinks kasi magkakaroon doon ng reflux. Kakaroon sila ng ano. Bawal po, maasido. Kaya sabi ko, kasi sa dyan, at ayaw ko sila na napipinsala din yung katawan. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, kung kayo nang susundin, hindi naman kami susunod sa inyo. Iwasan nyo yan. Kasi hindi tama na lagi kayo nagsusoft drinks. Yung soft drinks, kahit na minsan-minsan lang, okay lang. Pero yung araw-araw kayo, sinasayang nyo lang pera nila. And, hindi lang yan, kundi yung acknowledging God, ikalawa, accomplishing God's will. Kinakailangan natin sa buhay na ito, ma-accomplish natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Napakasarap mabuhay na kasama ang Panginoon. Hanggang tayo ay mamatay na kasama ang Panginoon, yan ang tinatawag na accomplishing God's will. Kung anong kalooban ng Diyos, tapusin natin. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito yung maganda sa atin. At ayaw ng Panginoon na tayo ay sumusuway sa Kanyang kalooban sapagkat tayo ay mapapahama kapag tayo ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Ganoon lang naman yun. Pag sumuway ka, may palo ka. Pero pag sumunod ka, may pagpapala ka. Ano yung pagsusunod yan? Pagpapala. Kung gusto mong paluin ka, sige na, ako lang. Bala ka. Suwayin mo ang Panginoon. Ikaw naman yan eh. Kung gusto mong paluin ka ng paluin. Pero pagka sinabi mo, na, Pastor, 10 taon na ako na hindi pinapalo ng Panginoon, bakit kaya? Aba, magtaka ka. Baka naman hindi ka anak ng Diyos. Baka naman ikaw lang nagsabi na anak ka ng Diyos. Baka iulit pakiramdam mo lang, anak ka ng Diyos. Pero kapag 10 taon ka na nag-backslide at hindi ka pinapalo ng Panginoon, delikado yan. Kasi nung ako ay lumayo sa Panginoon, pinalo talaga ako ng Panginoon. Nagkasakit ako.
Ang dami ko ng sakit na dumaan sa buhay ko mga kapatid. Nagkasakit ako ng TB. Buti gumaling. Ngayon ito na. Nasira na yung kidney ko. Next time, ano yung sisira sa akin? Buhay na. Wala na eh. Wala na susundan pa eh. Oo, wala ka na ano para sirahin sa akin. Puso, o di komplikasyon na yun. Di makapatay na ka. Oo. Ganyan mo yan eh. Kaya yung natitira kong buhay mga kapatid ito, sinusulit ko na talaga. Alam mo, hindi man ako payagan ng Panginoon na magka-kidney transplant, ito na yon hanggang nabubuhay na ako. Pero panalangin niyo ako kasi minsan talagang hindi ako makabangon sa totoo lang. Buti nga ngayon, pinayagan ako ng Panginoon makabangon. At makalakad, at makatayo, na hindi na ako nakakaupo dito. Di ba blessing yun? Samantalang kayo, wala kayong karamdaman na dapat, hindi ba? Yun yung talagang makikita ng Panginoon na ito, wala itong karamdaman, dapat masigasin ito eh. Yung mga young people namin walang karamdaman, dapat talaga sila talaga yung namumuna sa Diyos para makita sa kanila na masaya sila natilito sa Panginoon. Yung buhay nilang walang karamdaman ay ginagamit sa Panginoon. Kaysa naman, gusto mo na maglingkod, nakaratay ka na. Hindi ka nakala. Nakalaylay ng dila mo, tapos sa ulit ka saan, tumba-tumba ka na. Ang bira yan. Naregret sila, umiiyak ka na lang. Sayang, sana nung bata pa ako, naglingkod ako sa Panginoon. Kung kailan mo gusto lumakad, hindi ka na makalakad. Dahil sa arthritis. Yung mga tuhod mo, namamagana, buwan ng luya. Yung mga kamay, namamagana lahat yung mga buto. Ang hirap kaya niyan. Tapos diabetes pa. Tira pa ng tira ng kanin. Di maawat. Soft drinks pa. Chocolate pa more. Bira yan. Kaya nga nung araw na hindi pa sila ang kidney ko, hindi ako uminom ng soft drinks. Ngayon, umiinom na ako. Bakit? Pag namatay ako at hindi ako nag-inom ng soft drinks, regret ko sa langit yun. Sayang, uminom na sana ako sila, yung kidney ko eh. Sana nilakla ko na yun. Hindi, minsan lang ka rin. Kasi ayaw ko naman na ito mga anak namin. Binabawalan ko sila. Pero minsan yung bunso ko, binabawalan kasi naglalaro ng mga kaibigan yan. Painom mo, inom mo sila. Kahit hindi namin binigay pagbili yan, may mga kaibigan yan eh. Share sila. Alam mo naman, di ba? Pagkadahan. Hindi ko mapigil, pumatay ko rin araw-araw. Tatali ko yun dito. Babantayan ko lang. Di ba? Kasi nasabi ko sa kanya, bawal yan. Dapat. Ganun po eh. Dapat magulan yung buhay na. Kasi ito lang talaga. Ito pagkanda natin. Trinity. Amen po? Amen. Mga kapatid, yung mga bulong buhay. Kaya nga ito hanga ako sa mga batang ito, yung mga ano natin. Sila, ito. No? Mga bata pa nasa Panginoon na. Ako nakakilala ko, 1995. Ilang taon na ba ako nung 1971? 1995. 25 siguro? Sulit na yung kalahati ko eh. Kasi 54 na ako, at least meron na akong 25 years old na rin na Kristiyano. 29 years old na Kristiyano ako. At least saka lamang na yung Kristiyano na ito. Kaysa dati. Kailan ka rin latest? Ngayon lang, kailan ka makailan, di ba? Mahaba na rin nila, may namarami nito. 40 na yata ako. Latest ka? Oo. Ilan ka ng taon na ngayon? Meron na 70. 40 na yun, sa mundo na yun. 7 taon na, may 7 taon na. Puri pa rin ang Panginoon. Kahit pa paano, di ba? Oo, may 7 taon na si Brother Pedro sa Panginoon Diyos eh. Kung makabuluhan na rin yan. Pero siguro doon natin, nagatulo talaga tayo. Dahil kapag hindi, may problema pa rin tayo na. Pero at least, Kristiyano na. Okay? Kung natin, kung natin balikan yung mga dati. Pangit yun. Yung pangit, alisin mo na sa buhay. Para sa paligid ng Panginoon, lahat maganda na sa atin. Kahit pangit na itsura rin sa iba, sa Panginoon maganda tayo. Alam mo, sabi ko lang naman talagang pangit. Ang tao lang ang ng pangit. Kasi, sabi nga dito, sabi doon, beauty is in the eye of the tiger. Ting, 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 ting. Eye of the... Hindi yun. Beauty is in the eye of the beholder. Lang ibig sabihin, yung pangit sa akin, maganda kay Adrian. Hindi kami pareho. Diba? Kasi kung ang pangit sa akin ay pangit din sa'yo, maaaring din. Pero may ibang di ba? Na ito, pangit doon sa akin, sa kanya maganda. Yung sa akin maganda, pangit sa kanya. Kasi kung mahilig
ka kung tumingin lang sa pangit, hindi mo papakasawa ito. Oh. Kung mahilig lang tumingin sa pangit, hindi mo papakasawa yan. Maganda yan eh. Sa akin. Eh kung sa ipapangit ito, bakit na sa akin yan? Tama ba? Kung hindi na kaya ka magtataka ka, sabi niya, Nay, ano ba ito? Ano ba papakasawa mo yung mga kabayo? Sa kanya, hindi mo kakabayo yun. Hindi mo kakabayo yun. Pogi yun. Sa umiibig. Di ba? Kaya magtataka ka, ang mga tatay talagang ano yan eh, pintasera yan eh. Bakit mo ang kabayo yan? Sabi naman ng isa, hindi yan ay mga kabayo. Kasi pagdating ng araw, kung siya ay kabayo, ako naman ay damo. Match kami. Yeah. Di ba? Match kami dalawa. Kasi hindi mabubuhay ang kabayo kung wala ako. O di match kami dalawa. Oo. Kaya magbiwag kayong ganun. Parang ganyanan. So iba naman, sabi nila, pagka daw ang babae ay pangit at ang lalaki ay magandang lalaki, ang tawag yan ay pikot. Shotgun wedding. Diba? Magandang lalaki, pangit ng babae. Pikot yan. Tinutukan lang yung ano eh. Yung lalaki. At pasaluin na. Kung hindi, ayun, pag pangit naman ang lalaki at ang babae maganda, diskarte yan. Diskarte yan. Diskarte yan. Diskarte ka ng tako. Pag naman magandang lalaki at magandang babae, tadhana yan. Talagang, sabi nga nila sa likuran, maswerte. Paano masarap pa yung bagay? No choice. No choice yan. Wala na eh. Biro lang yan mga kapatid. Biro. Wala na talaga. Okay, so ganun matatanda natin na lang. So maiksi lang ang buhay natin, kinakailangan po natin sulitin ito sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng buhay na binigay sa atin ng Diyos. Isipin mo yan ito lang. Na bago tayo mabuhay sa mundo ito, alam niyo ba na tayo mga victorious ng mga tao? Matatagumpay na tayo, you know why? Ang dami natin kapatid. Nung ginawa tayo ng Panginoon, di ba? Ang daming sperm cell. Million na sperm cell na. Ang sperm cell po, huwag mag-isip na masama. Sa science po ito. Ang sperm cell po ng lalaki ay million. Dalawa. Lalaki at babae. Okay? Ang egg cell ng babae isa lang. At ano doon niya? Hihintayan siya. Magtatakbuhan yan sila. Paunahan, dami. Paunahan niya. Hinihingi nila. Takbuhan yan sila. Ang sperm cell ng lalaki, mabilis mamatay. Pag dumaan yan doon sa acidic, wala nang patay na yun eh. Di ba pinag-aralan niya ba? Mamatay yan. Pag dumaan siya doon sa medyo maalat, patay. Ilang segundo, patay yan. Alam niyo ang survival? Babae. Babae sperm cell, talagang, sige. Kaya karamihan sa mga pinapanganak, karamihan babae. Kaya ngayon, pagka isa lang papasok doon. Hindi ko alam yung kampal, basta pahala na yun, yung kampal hindi. Papasok doon. Pag pumasok na yan, doon magsisimula yung buhay. Diba? Magiging embryo ba yun? Embryo, diba? Eh, after a week, after yan, unti na siya. Wala na. Buhay na siya. Tapos, ngayon, ikaw na yun. Tayo lahat na yun. Doon nag-survive. Eh, anong isipin na talunan ka? Survival ka eh. Sa dami nun, ikaw nagtagumpay. Isipin mo yan? Yay! Ganito lang mo. Diba? Salamat sa Panginoon. Ako lang ang binuhay. Sa dami ng milyon-milyon yan. Ako lang nagtagumpay ko. Kaya huwag ka malungkot. Yung iba nalulungkot sila eh. Bakit nalulungkot ako? Bakit mo lang nagmamahal sa akin? Sabi mo lang yan. Binuhay ka ng Diyos eh. No, di ba? Sa milyon-milyon na yun. May isipin mo, dami namin. Takbo-takbuhan kami, tatang-nauna. Mas ako, dito na ako ngayon. Mas Kristiyano ka pa, nalulungkot ka. Kung may problema lang sa'yo, para gusto mo ng pagkamatay, huwag mong gawin yan. Survival ka. Victorious ka. Kilala ka na sa Panginoon pa. Dapat eh, ganyan ang buhay. Isipin natin ang buhay kay Kristo ay masarap. Totoo yan. Alam niyo kung ako, na totoo lang, hindi ako Kristiyano,
uminom na ako ng lason. Bakit? Tignan niyo lahat ng umiinom sa katawan ko, puro gamot. Pampatulog, may gamot. Pampagana, may gamot. Pampagana pagkain. Makikibay sipit mo sa pagkain. Appetite. Inilinaw ko lang, mga pagbuhay ko. Ayos mo mo dito. Appetite. So, ngayon, papadumi, gamot. Sa kidney, gamot. Marami pa rin yan. Sa puso, gamot. Sa buto, may gamot. Lahat may gamot. Sa utak, wala. Panginoon lang ang gumagamot sa utak. Kaya salamat sa Panginoon, kayo mga normal. Pray kayo. No? Yung mga pinagaling, salamat sa Panginoon. Di ba? Huwag kayong manalangin na, Lord, gusto ko magkasakit ko para hindi ako makapunta sa church. Ama, magklase ka mag-isip ba? Ikaw na yata may ganyan Pastor, hindi makapunta sa linggo, may sakit ako eh. Ako, pera lang mo. Galing mo Ako hindi ko lang. Kaya na pastor, alam ko dito mo Magklase, pwede ka maghumula pala. Magkakasakit ba ikaw? Ay, hindi yan. Hindi magkakasakit. Siguro mga next year, next month pa. Kung klase ka talaga, talent mo. Okay mga kapatid, duration, tapos danger, and yung tinatawag na duty. Napakadaling natandaan. Kaya I hope and I pray na baunin po natin itong aral na ito at panghawakan po natin. Amen po. Sige po tayo po natin tumayo. Panginoon, salamat po muli sa oras na ito. Aking dalangin, Lord, at kami ay samahan ninyo. Panginoon Diyos, na baunin namin ang aming natutunan sa oras na ito. Panginoon, hubiro po kami mga kapatid dito na hindi pa nakikilala si Jesus sa kanilang mga buhay. Nawa Panginoon, ituro mo sa kanila kung paano maligtas. Tatanggapin ka lang bilang Panginoon sa kanila kapagligtas at magsisihan nila ang kanilang kasalanan. At aminin na sila nag-asala sa iyo. At buksan ang kanilang mga puso at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sarili ng kapagligtas. Kapag tayo po'y nanadalangin habang po tayo nakayupo. Gusto lang ang tunagin sa oras na ito. Kung meron po tayong bisita na gusto niya sa panatayanan si Jesus sa kanyang buhay. Pastor, hindi ko po alam kung kailan ako, hindi ko pa po talaga ang Panginoong Jesus sa buhay. Hindi ko pa naranasan, Panginoon, na siya po ay isang panatayanan. So gusto kong tanggapin ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ko magkaroon ng kabuluhan ng buhay ko ito. Gusto ko ma-experience, Panginoon, yung saya na nasa Panginoon. Kung ganyan ang panalangin mo, kaibigan, ngayon kasama ka namin. Kung hindi mo pa alam kung saan pupunta ang kaluluwa mo pag ikaw binaway ng buhay. Ngayon pwede mo nang tiyakin. Tatlong bagay lang ang gagawin mo. Una, aminin mo na yung nagkasala. Sapagkat sabi ng Biblia na tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ikalawa, pagsisihan yung kasalanan. Ibig sabihin ng pagsisihan, metanoia. Ibig sabihin, huwag mo nang babalikan yung kasalanan mo. Ito ay pagsisisihan mo, tatalikod ka sa kasalanan at haharap ka sa Panginoon. At kapag ito nagawa mo na, sa mga kanyang puso mo, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sarili ng paligtas. Kung yan ang nais mo, tanggapin mo si Jesus. Hindi mo pa tinanggap. Sumunod ka lang sa aking panalangin, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Alam ko po, Panginoon, na ikay tagapagligtas. At ikaw lamang mga pagligtas sa aking kasalanan. At ikaw lang, Panginoon, tagapagligtas sa aking buhay. Bilang Diyos, samahan mo ako. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon sa sarili kong tagapagligtas. Paghari ka sa buhay ko, baguhin mo ako, Panginoong Isus. Samahan mo ako. Ma-enjoy ko, Panginoon, ang buhay na walang hanggan galing sa iyo. Pangalan ni Jesus. Kung yan po ang panalangin mo, mula ngayon, tinanggap mo si Jesus sa puso, ikaw ay magiging anak ng Diyos, sabi ng Bible. Sa ating mga mananampalataya, habang tayo na nanalangin, kung anuman ang natutunan mo sa araw na ito, naway nadalangin ka na ang buhay mo kay Kristo ay maging makabuluhan. Huwag mo nang balikan yung dati mong pinanggalingan sapagkat hindi ka mag-i-enjoy, maniwala ka. Hindi mo na magugustuhan yung buhay na malayo sa Panginoon. Mas may kabuluhan. Ang buhay na naglilingkod sa Diyos. Ang buhay na nagbibigay sa Panginoon ng panahon at oras. Sinisigurado ko po, mga kapatid, mga minamahal, nandyan palagi ang Panginoon sa atin. Kung meron tayong problema, lapit lang tayo sa Panginoon. Ano mang uri ng problema yan? Tutulungan tayo ng Panginoon. Dahil ang Diyos nating Ama
ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapangunawa, Diyos na mapagkalingat. Kaya huwag na natin sayangin ang buhay at oras natin kay Kristo. Kunti lang ang buhay natin, napakaiksi. Mas maganda kung mag-spend tayo ng buhay sa eternity na wala tayong pinagsisisihan. Kaya naman, Panginoong Diyos, kahabagan mo kami at kaawaan mo kami sa oras na ito. Baunin namin, Panginoon, ang buhay, Panginoong Diyos, na naunawaan namin. Araw-araw, samahan mo kami. Araw-araw, baguhin mo kung ano po yung mga bagay na baguhin pa dapat sa buhay namin. Sa aming sarili, sa aming personal na buhay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga nag-aaral. Bagamat bakasyon sila ngayon, tulungan niyo po sila magpagpatuloy. Ang mga nanay na nasa sakripisyo, ingatan mo rin sila palagi. Nagkatrabaho po sila, nagpupuyat, marami. Bigyan mo sila ng kalakasan at ingatan sila sa pagkakasakit. Ganon din, Panginoon, mga tatrabaho po namin mga tatay. Mga binata na may trabaho, pagpalain niyo sila dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iglesia ito. Salamat sa mensahe. Salamat sa bawat isa sa iyong mga anak. Nagdalangin din namin, Panginoon, wala namin mga kapatid ngayon. Sila Nicole, si Neil, pamilya po nila. By next time, Panginoon, makasama po namin sila. Kami po'y magagalak muli, Panginoon Diyos. Kasama-sama kami, magtitipon, maglilingkod na may katapan at kagalakan, Panginoon, sa inyo pong banal ng wasan. Muli, sa inyo namin ikakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili mo talaga tayo. With the giving, magbigay po tayo sa Panginoon. Ready now, read. Ready now, sing. I